Hi guys, pag-usapan natin ang quiet firing. Let's be honest ha, may mga kumpanya na ayaw kang i-fire pero gusto ka nang mawala. That my dear is called quiet firing. Hindi ka tinanggal pero tinanggalan ka ng dahilan para magstay. So paano mo malalaman kung quietly firing ka na? Una, biglang lumiit ang mundo mo. Yung trabaho mo dati na may impact, ayun, napunta sa iba. Ikaw, support na lang. Taga-sunod, taga-pirma. Pangalawa, nag-ghost na ang manager mo. Dati, weekly one-on-one. Ngayon, we'll catch up soon, pero it will never happen. Pangatlo, biglang hindi ka na enough. Kahit ginagawa mo naman lahat, laging may kulang, laging may mali. Pero walang malinaw na instruction kung paano ka gagaling. Classic setup yan. Pang-apat, career growth, canceled, promotion, next cycle. Raise, not this year. Training, walang budget for you. Pero pansin mo, meron sa iba. At ito yung pinaka-red flag, isolation. Hindi ka na sinasama sa meetings. Hindi pinapansin ideas mo, parang gusto nilang maramdaman mo na hindi ka na belong. Let me be clear, quiet firing is emotional warfare. Para ikaw na lang ang mapagod. Ikaw na lang ang sumuko, ikaw na lang ang mag-resign para malinis sila. So anong gagawin mo? Una, i-document mo lahat. Hindi feelings, facts ha. Pangalawa, humingi ka ng written expectations. Ayaw nila? Red flag yan. Pangatlo, i-update mo na ang resume mo. Tahimik lang, strategic. At least, huwag mong i-question ang worth mo. Hindi ka mahina, hindi ka bobo. May kumpanya lang na huwag makipag-usap ng diretso. If gusto mo ng HR advice na hindi plastikan, kung gusto mong malaman ang red flags bago ka maubos, i-follow mo ko, HR Tita, for real workplace tea, boundaries, and survival tips. Remember, hindi ka hard para tiisin. Hard ka para mag-thrive. I-heart mo naman to.